buksan po natin ang ating Bible sa awit 100, 1 and 2. Umawit ng kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay purihin, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen po. Handa na po tayong umawit? Amen. Handa na daw ba? Parang antok po tayo. Parang yung ulan natin, 3 seconds lang, inantok na tayo. Si Lord ay mabuti ngayong umaga. Amen? Tingnan mo ngayong katabi mo kung mukha bang nagagalak. Kung hindi, pakita na sa likod. Charot. Sabi mo sa katabi mo, ako ay nagagalak na makasama ka. Yan. Ayun na sa likod mo, nagagalak ka ba? Sabi mo, ako ay nagagalak na ililibre mo ako mamaya. Uy! Uy! Yan yung mga gusto nating naririnig, right? So, umagang ito, let's spread God's joy upon our brethren. So, kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin mo, masaya ako na nandito ka ngayong umagang ito. Praise the Lord! Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos na may likha upang makasama ka at ang makapiling ka. Minsan pa, kami ay nagagalak, kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at ang makapiling ka. For the last time, kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at ang makapiling ka. At ang makasama ka at ang makapiling ka. Amen! Tuloy-tuloy ang ating papuri sa ating Panginoon. Katulad ng sabi ni David, right? Praise the Lord, oh my soul. So ngayong umagang ito, utusan natin ang ating kaluluwa, ang ating kamay, ang ating bibig, na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Let's clap our hands for Jesus. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aarit. Yes, Lord. Ika'y papurihan sa kalangitan. Ang aking mga labi ko, O Diyos, sa'yo aarit. Papupurihan ka namin, Lord. Ay papurihan sa kalangitan. Kanino lang itataas ang ating kamay? Aking kamay, itataas ka. Pangalan mo, luwalhati. Yes, Lord! Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Praise the Lord! Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka namin, Panginoon! Pupuri ka sa bawat tutugan. Pupurihin sa bawat galaw! Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo Magpakailanman. sa taglay mong lakas. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw Sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, yes! Kasiyahan ay umahabaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sa taglay mong lakas, sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Aming isisigaw sa buong mundo. Natutuwa ba ang puso mo, kapatid? Amen! Tuwang-tuwa
kasiyahan ay umaagaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Praise the Lord! Labis na galak! Labis na galak! Nararamdaman! Pupurihin ka! Pupurihin ka sa bawat tutugan. At sa bawat galak! Pupurihin ka sa bawat dalaw. Ibataas ang pangalan ng ating Panginoon! Yes, Lord! Magpakailanman! Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak! Labis na galak nararamdaman. Purihin natin ang Panginoon! Pupurihin ka sa bawat tutugan! Yes, Lord! At sa bawat galak! Pupurihin ka sa Bawat galak! Itataas ang ngalan mo magpakailanman! Itataas! Itataas ang ngalan mo magpakailanman! Yes, Lord! Itataas ang ngalan mo magpakailanman! Magpakailanman! Amen! Aming itataas ang iyong pangalan, Lord, sa lugar na ito at sa aming mga buhay, O Diyos, dahil tunay na Ikaw ay mabuti, Lord, sa bawat sandali. Ikaw ay mabuti sa bawat oras, Lord. Kaya naririto kami, Panginoon. Nawa, Lord, ang bawat galaw, ang bawat tinig, Panginoon, ay magsilbing papuri para sa iyo, Lord. Sa umagang ito, Lord, we thank you for the breath, Lord. Salamat, O Diyos, sa aming hininga, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat at sa kalakasan, O Diyos. Tunay na karapat-dapat kang tumanggap ng pinakamataas na pagtanghal, pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, O Diyos. Ikaw ay mabuti, Lord. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay tapat, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa umagang ito, Lord. Purihin ka. Tunay, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yes, Lord. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo. Yes, Lord, sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuhin, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri. Yes, Lord, sinasamba kita, dakilang Diyos. Diyos
mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Paminsan pa, sabihin natin na kay buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Ibuti-buti mo. Yes, Lord. Sa bawat oras ng aming mga buhay, Lord. sa lahat ng At sa bawat araw, sa bawat araw. ay laging tapat. Tapat kong pagmamahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupurin, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, wala kang katulad. Ika'y hindi nagbabago, Panginoon. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri kita, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Lord. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin ka. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, yes Lord, sinasamba kita. Dakilang Diyos, Diyos at Panginoon. tunay na walang katulad. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti mo, Diyos, na sa atin ay nagmamahal. Purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo, ang kapurihan. Yes, Lord, kalwalhatian yun, magpakailanman. Jesus sa'yo, ang karangalan.
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus ngayon ang dating. Yes, Lord, we bring you back all the glory, all the praises, all the worship, thanksgiving that you deserve, Lord. Jesus sa'yo ang karangalan. Yes, Lord, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Yes, Lord, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka. Yes, Lord, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y pinapapantayan. Pipiliin ka sa aking nataas, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y pinapapantayan. Jesus, dakila ka, Jesus, purihin ka. We praise you, Lord, sa'yo lahat ng karangalan, kapurihan, Panginoon, kapangyarihan, ngayon, bukas, at magpakailanman sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Praise God. Tayo dadako na po sa ating panalangin, congregational prayer, at hiningihin ko po ang lahat na lumuhod po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, pinasasalamatan. Thank you for your grace, O God. Salamat, Panginoon, sa kaloob mong buhay, O God, na muli pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa maayos na panahon. Salamat, O God, sa pagkadako mo, O Lord, sa bawat isa sa amin para kami, Panginoon, ay muling makapagpasalamat, magpuri, Panginoon, at ibalik, O Lord, ang lahat, O God, ng pagpapala, Panginoon, na siyang ikinaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi, O God, sapat, O Lord, yung amin pong mga awitin, at alam namin, Panginoon, ang yung amin pong mga sarili ay mas nais mo, Panginoon, nakaharap mo ngayong umaga, Panginoon. Kaya naman, O Lord, sa amin pong pagharap, Panginoon, sa umagang ito, kami po, Panginoon, ay humihingi, O Lord, ng inyo pong paglilinis, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga pagkakasala, sa mga karumihan namin, sa inyo pong harapan, sa mga nagawa namin, O Lord, na hindi, O Lord, kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. May it be, O Lord, in our words, in our, O God, yung amin pong actions na nagawa, Panginoon, na hindi, O God, nagbigay ng kaluguran, ay amin po itong inihihingi, Panginoon, ng paglilinis. Patawarin niyo po kami, Panginoon, nang sa ganon sa amin pong pagtanggap, O Lord, ng salita mo, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy, O Lord, din namin, O God, na ipinapanalangin, O Lord, yung aming pong pastor sa pagbabahagi ng salita. Panginoon, alam namin, O Lord, na kung mayroon po kaming mga distractions, yung mga reservations, Panginoon, sa amin pong mga puso, yung anxiety, O Lord, yung mga kakulangan namin, Panginoon, na nakababala, Panginoon,
sa maayos namin na pagtanggap, O Lord, ng iyong salita, ay amin po itong idinadalangin, Panginoon. Kaya patuloy mo din, O Lord, gamitin, Panginoon, ang yung pastor, aming pong pastor, Panginoon, Pastor Emmanuel, O Lord, na patuloy, O God, na maibahagi niya, Panginoon, ang iyong salita na mayroon pong kalayaan, Panginoon, wisdom, boldness, Father God, na ipahayag na iyong salita, Panginoon. Patuloy din namin idinadalangin, O Lord, yung mga iglesia, Panginoon, na patuloy, O Lord, na gumaganap din ng gawain na katulad nito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat pastor, leaders, Panginoon, at mga ministeryo, Panginoon, nila ay patuloy namin, O God, inihingi, Panginoon, ang iyong pagpapalang, iyong pagbasbas. Nang sa ganun, O Lord, ay amin pong magampanan ang araw na ito na mayroon pong leading mo, Panginoon, at wisdom, O Lord, na nagmumula sa inyo. Patuloy namin, Panginoon, hinihingi ang pagbahid, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa mga gagamitin mo, Panginoon, na tatayo, lalo, Panginoon, ang aming pong pastor, mga leaders, Panginoon, mga mananalangin, mga gaganap, Panginoon, sa Lord's Supper, sa offering, O Lord. Patuloy namin, Panginoon, ipinagkakatiwala po sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong espesyal, O Lord, na idinudulog, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon. Hindi na namin, O Lord, hingin pa yung pambili ng maintenance, yung mga pambili ng gamot, yung mga gamot na yan, ang dadalangin na lang namin, Panginoon, at hihingin sa umagang ito, Panginoon, ay ang kagalingan, O Lord, na nagmumula sa inyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagpagaling, O Lord, ang mga may sakit noon pa, Panginoon. Yung mga patay nga, Panginoon, ay inyo pa nga pong binubuhay, Panginoon. And we believe, Father God, that you are the God who na nagpapagaling noon hanggang ngayon, Panginoon. You are the same yesterday, today, and tomorrow, God. And we believe, Father God, that you who promised us is faithful, O Lord. Kaya hanggang ngayon, Panginoon, alam namin, O God, na gumagawa ka pa rin, Panginoon, ang himala, pagpapala, Panginoon, financial, O Lord, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Amin po itong idinadalangin sa inyo, tinudulog, Panginoon. Alam namin, Panginoon, alam niyo, Lord, yung mga pangangailangan, Panginoon, ang bawat isa sa amin pong mga bills, lahat, Panginoon, sa mga nag-aaral, Panginoon, alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay patid mo. Kaya naman, O Lord, ikaw ang aming Diyos na mayaman, kaya wala kami, Panginoon, wala na kami, O God, malalapitan pa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, O Lord, salamat, Panginoon, dahil nandyan ka, nagpapaalala, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na tapat, Panginoon, faithful, O God, sa lahat ng amin pong mga pangangailangan. Ikaw ang amin pong Jehovah Jireh, Panginoon. Salamat, O Lord, maging, Panginoon, yung amin pong mga kapatiran, Panginoon, na lugpok, Panginoon, sa mga nararamdaman, Panginoon. Batid niyo po ang lahat sa isa sa kanila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na patuloy kang kumikilos, O God, sa kanila pong mga buhay, Panginoon, dahil alam ko, O Lord, na sila po ay tumatawag sa inyo at inuuna ka, Panginoon, sa oras na ito. Ang amin po mga kapatiran na nandoon din, Panginoon, sa online, O God, na nakatutok, Panginoon, O Lord, your hands are not too short, O God, to reach them out, Father God. We pray for every needs, O Lord, in your presence, O God, sa oras na ito, Panginoon. At amin pong idinadalangin, Panginoon, special, O Lord, ang full recovery, Panginoon, ni Brother Manny. Bigyan mo po siya, Panginoon, peace, strength, wisdom, O Lord. Ganun din, Panginoon, sa oras na ito, amin pong idinadalangin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, special na panalangin ngayong umagang kagalingan, Panginoon, ni Ate Karina, Panginoon. Hindi na namin hingin pa, Panginoon, yung pang-maintenance niya, kundi amin na po hihingin, Panginoon, ang lubos na kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, God. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, amin din po hinihingi, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat, Panginoon, sa bawat sa kalusugan, Panginoon, ng mag-asawa, Panginoon, na ito, Panginoon, alam ko, O Lord, na batid mo, Panginoon, kung sino man o itong nag-request na ito, Panginoon,
you are our all-knowing God, Panginoon. Kaya I believe that you can powerfully, O God, move mightily in their lives, O God, and in their family, O Lord. And I pray, Father God, that every family represented here, O God, may you continue to bless us, O Lord. Bless your church, O God. Maging Panginoon, ang amin pong gobyerno, Panginoon, Lord. We pray, O God, for our president, O Lord, down, O God, to the barangay level, to the list official, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy, O God, na mag-lead sa kanila, O Lord. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng humble heart, O God, integrity, Father God, to lead this country, O Lord. Hindi iisipin, Panginoon, yung sariling kapakanan, Panginoon, bagkus iisipin, Panginoon, yung whole interest, Father God, of the whole country, O Lord. We pray all of this, Father God, with humble, O God, hearts, O Lord, sa inyo pong harapan sa umagang ito, O Lord. As we claim, Father God, the answer, O God, of our prayers, O Lord. We give you back all the praises, all the glory, honor. And in Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen po. Handa na po ba ang lahat? Nagising na ba tayo? Amen po. At tinatawagan ko na po ang maghahatid ng message ni Lord sa umagang ito, si Pastor Noel Pontanos. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating po lahat. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. At sabihin mo sa katabi mo, parang mukha kang mayaman ngayon. Ha? Praise God. Yayamanin? Tama ba ba? Hallelujah. No, purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga din po diyan po sa ating home church. Amen. No, nawaho ay nasa maayos tayong lahat na kalagayan. Wala hong nasalantang bagyo. Meron ba nasalanta dito ng bagyo? Wala. Walang binagyo yung inyong mga tahanan. Wala bang nilipad ng bubong? Wala. Ha? Bubong ninyo? Nilipad? Ano? Yung second floor nilipad. Sino ba gumawa ng bahay ninyo? Bakit yung second floor ang lumipad? Ha? Wala. Wala. Talaga? Wow, purihin ng Panginoon. Sino dito binagyo yung wallet? Ang dami. bigyan daming amen. No? Hi mga kids. Yan. So good morning pong muli sa ating lahat. No? Ito po ay pangatlo. Tama po ba? Pangatlong linggo na po. Tama po ba? Pangatlong linggo na tinatalakay natin itong ating tema na Beyond Limits in Prayer. Okay? So bakit ba natin kailangan pag-aralan, okay, ang patungkol po sa pananalangin? No, I believe na lahat naman tayo, alam naman natin na paano manalangin. Tama po ba 'yon? Okay? Alam naman natin na ang pananalangin ay ano ba? Palagay nyo, ano yung pananalangin? Baka ako lang alam natin ha. What is prayer? Ano? Prayer is blind? Love yun. Prayer. What is prayer? Yan, no? Communication, pakikipag-usap sa Diyos. Amen. No? Ito po yung kahalagahan kung bakit natin pinag-aaralan itong ating tema ngayong umaga pong ito. At hindi lang ito mapapansin natin, di ba, nilagyan natin yan ng beyond limits. Okay? Hindi, mapapansin natin na, ibig sabihin, hinahamon tayo nitong series na to. Okay? Hindi lang tayo manalangin sa paraan kung paano natin alam manalangin. Amen. Paano tayo nananalangin? Paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Ha?
Meron ba? Huwag na kayo mahiya. Ha? Di ba? Pag tayo'y nakikipag-usap sa Panginoon, kapag tayo'y nananalangin sa Panginoon, hindi tayo nakikipagkwentuhan. Tama po ba? Because humihingi tayo lagi. Tama po ba? Di ba? Minsan, ang pananalangin, parang hindi na siya communication. Tama po ba yun? Di ba? Minsan, sa paraan ng kung paano tayo manalangin, madalas, nagiging ATM na siya. Di ba? Tama po ba yun? Parang araw-araw, gabi-gabi, meron tayong tawag ito, nagwi-withdraw tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi tayo, sino dito may ATM? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Ha? 8 pesos lang laman ng ATM nyo. Di ba? Kapag nandun kayo sa ATM, nakikipag-usap ba kayo doon? Uy, labas mo yung pera ko mamaya. May ganun ba? Wala, di ba? Ba't lagi tayo nakasahod? Di ba? Pag nandun tayo sa ATM, pag after natin magpipindot na ganun, kung ano gusto nating amount, di ba? Nakaganon na tayo agad. Tama po ba yan? So, minsan nakakalungkot isipin, mga kapatid, ganito po yung paraan ng pananalangin ng maraming mga tao. Maraming, hindi lang mananampalataya, but even unbelievers. Okay? Nananalangin tayo mas madalas kapag mayroon tayong kailangan. Di ba? Tama po ba? Kaya madalas sinasabi natin, Lord, patawad. Alam mo ba yung kantang yun? Ano yung verse nun? Kinakausap lang kita kapag ako'y may pangangailangan. Di ba? Yun eh. Tama po ba yun? Yung madalas ang nagiging attitude ng maraming tao. Di ba? Pero the more na ikaw ay pinagpapala, the more na ikaw ay nasa kasaganaan, walang Diyos. Di ba? Tama po ba yun? No? Nagiging seasonal si Lord. Yung ating pakikipagkwentuhan sa Panginoon, di ba? Madalas, kapag meron tayong tawag dito, yung ating mga trabaho nagsasucess, yung ating mga negosyo nagiging fruitful, di ba? Ang nangyayari, sinasabi natin madalas sa Panginoon, Lord, busy ako ha. Saka na tayo mag-usap, Lord, busy pa ako eh. Tama po ba yun? Di ba? So ito po yung dahilan, mga kapatid, ng beyond limits in prayer. No, nawa makita natin that prayer is an essential part of our walk with God. Okay? Pag sinabing essential, parang tubig to. Hindi ka mabubuhay kapag wala ito. Amen. Di ba? Dapat ganito po tayo manalangin sa Panginoon. Dapat ito yung attitude natin. Dapat ganito natin tinitignan ang salitang pananalangin. Amen. Okay? Hindi lang every time na may sakit ka. Hindi lang every time na kapos ka. Hindi lang every time na magkagalit kayo ng asawa mo. But lahat ng pagkakataon. Okay? Nung nakaraang Wednesday, tinalaki namin ng prayer team. Okay? Sabi ko doon, we can talk to God even doon sa between ng conversation natin ng ibang tao. Diba? Sino dito yung may kausap kang tao na nabibwisit ka minsan? Meron ba ganon? Diba? Habang nakikipag-usap ka ganon, nabibwisit ka na. Parang nasa likod ng isipan mo, kailan ba uuwi ito? Kailan ba magpapaalam ito? Nakakainis naman eh. Diba? Tama po ba? Pero even, mga kapatid, habang nakikipag-usap ka sa Kanya, you can talk to God. Diba? Lord, give me patience. Lord, give me self-control dito sa taong to. Amen. Ito po yung sinasabi ko dito, mga kapatid, yung beyond limits. Okay? Huwag ka lang manalangin every morning. Huwag ka lang manalangin every kakain. Huwag ka lang manalangin every matutulog. Amen. Minsan nakakalungkot isipin sa pananalangin, iisa lang din sinasabi mo. Di ba? Tama po ba? Lord, thank you for this food that we are about to receive. In Jesus' name. No? Pagdating ng hapunan, Lord, thank you for this food that we are about to receive. Pagdating ng agahan, ganun pa rin. Amen. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo naman. Yeah, lagyan mo naman ng konting A. Di ba? Napuri po ang Panginoon. Hallelujah. No? Sabi ko dito, ito po yung ibig sabihin ng
ng Beyond Limits in Prayer. We are encouraged, mga kapatid. We are urged. Hinahamon tayo na mag-level up po sa ating mga pananalangin. Amen. No, at speaking of panalangin, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Father God, muli, O Diyos, kami sa iyo, O Lord, ay lumalapit. Let your Holy Spirit, Father, fill us, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Nawa, Lord, as we receive your message, Father, magkaroon nga kami, Panginoon, ng encouragement, Lord. Ma-motivate nga kami, Panginoon, sa paraan kung paano kami magle-level up sa aming pananalangin, O Diyos. Tulungan at turuan mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Tunay, Panginoon, kami, O Lord, ay nasa process pa. But nawa, Lord, wag mong hayaan, Panginoon, dito sa process na to, O Diyos, manatili kaming grade 1. Patulungan mo kami, Lord, na mag-level up din, Panginoon. Mag-grow, maging fruitful, Panginoon, sa paraan kung paano kami nananalangin, O Lord God. Again, maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Pagpalain mo kami, Lord, as we receive your good news today, Father. Lalabas kami, Panginoon, mamaya. Bit-bit, Lord, ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng iyong mabuting balita sa umagang ito. Bless us, Father. This all we pray in Jesus' most precious name. Amen, amen, at amen. Praise God, no? Sabi ko rito, mga kapatid, as we go beyond limits in prayer, no? Nawa po, makita natin that praying is more than just asking what you want. Okay? Ang pananalangin ay hindi lang, no? Hindi lang sa paraan kung paano ka laging humihingi sa kayong kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Sabi ko rito, but prayer beyond limits is aligning our hearts with God's will and His purpose. Ito po yun, mga kapatid. If you want to level up sa iyong pananalangin, lagi mong sasabihin sa iyong pagtatapos, Lord, let your will be done. Amen. Di ba? Kapag ikaw ay may sakit, di ba, Lord, pagalingin mo naman ako, Lord. Huwag mo nang hayaan, Panginoon, na ako'y maoperahan pa. But, Lord, let your will be done. Di ba? Lord, punuin mo naman ng pera tong aking bulsa. Gusto ko'y tagi-1,000. Di ba? Gusto ko yung agila, Lord. Ayoko ng butterfly. Meron pa bang butterfly ngayon? Ha? Alam niyo ba yung butterfly? Hindi niyo alam yung butterfly? Grabe, yayaman niyo naman. Ako lang nakakaalam ng butterfly. Ha? 5? Ha? Yeah, yung 25 cents, di ba? Yung dilaw. Talaga kayo, hindi nyo na alam yun. Grabe, tanda ko na. Minsan ayoko nagbabanggit ng ganyan na nare-reveal kung gaan yung taon na ako eh. Di ba? Yung paro-paro, may kalabaw. Di ba? May puno ng nyog. Ano yung puno ng nyog? 2, yun siya, Teacher Jenny. Teacher Jenny, walang ice cream yun ha. Nakakadalawa ka na. Mamaya yung ice cream mo, nakon, ang tagal na naghihintay ng ice cream ni Teacher Jenny. Okay. Di ba? So ito po yun. Beyond limits in prayer, mga kapatid, makita natin, ito po yung pag-aalay natin, okay, sa kung anong kalooban ng Diyos at sa kung ano ang purpose ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga pananalangin, mga kapatid. Kaya sabi ko po dito, mga kapatid, sa ating mga pananalangin, no, again, no, lagi sikapin natin, mga kapatid, na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Okay? Kasi alam nyo, yung nakikita natin, yung mga prayer request natin madalas, basic lang to sa Panginoon. Okay? Kaya minsan hindi ito nangyayari, mga kapatid, kasi hindi yan ang best para sa iyo. Ang gusto ni Lord ay yung best para sa iyo. Amen. Di ba? Kaya mas sikapin natin na hanapin talaga kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Sabi ko nga, the more you expect, the more you will be discouraged, disappointed. Di ba? Tama po ba yun? Frustrated. Di ba? Kaya imbis na ma-frustrate ka, imbis na ma-discourage ka, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, sigurado, mapupunuan ka ng pagpapala. Amen. Yung bibig mo, ay ano ba, pangit ng bibig. Yung labi mo, yan.
di ba, ay ngingiti hanggang tenga. Baka lumagpas pa yan. Likod, hanggang likod, ano? Salubungan. Di ba? Ganon yung beyond limits, mga kapatid. Amen. Ngayong umaga pong ito, na gusto ko pong bigyan ng title. Itong mensahe ng Panginoon na ano po yan? Yan. Pakibasa na malakas. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Waiting is not wasting. Hallelujah. Sabi po ng Psalms chapter 37 verse 7, sabi niya diyan, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways. When they carry out their wicked schemes. Pinahirapan niyo ako. Dito na lang. Dito na ako magbabasa. Okay. Sabi po dun sa Psalms 130 verse 5 to 6. Ano sabi po dyan? I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope and wait for the Lord. More than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning. Hallelujah. Ganyan ka ba maghintay sa Panginoon? Kaya mo bang magpuyat gaya ng watchmen sa Panginoon? Hallelujah. Di ba? O kapag nagpanalangin ka lang, Lord, give me this. Okay na. Lumipas ang ilang buwan, Lord, parang wala pa. Magpe-pray ka ulit. Lord, give me this. Amen. Tapos wala na, hinaan mo na lang siya. Parang gano'n. Di ba? Pero ito na pinapakita dito, mga kapatid, yung wait for the Lord, mga kapatid. Bakit kailangan natin mag-wait sa Panginoon? Why? Bakit? Bakit tayo kailangang mag-wait, maghintay sa pagtugon ng Panginoon? Kasi, ano daw? Waiting is not wasting. Amen. Ang paghihintay natin sa Diyos, mga kapatid, kailanman, hindi ito mababaliwala. Amen. No, napakaganda po nito, mga kapatid. Sabi ko rito, meron bang mga pagkakataon sa inyong mga buhay na pakiramdam nyo para kayo napagod sa pananalangin? Meron ba? Sino yung ganun dito? Meron ba kayong na-experience na ganun? Ha? Yung pakiramdam ninyo, kakapagod, ng tagal ko na nananalangin para dito, hanggang ngayon wala pa rin. Meron bang ganun? Ha? Meron? Isa lang? Grabe naman, isa lang. Grabe, lahat yata talaga dito, mga pinagpala ng Panginoon na. Okay? Sabi ko rito, meron ba sa atin, mga kapatid, na pakiramdam natin parang kinalimutan tayo ng Panginoon? Parang nagsasayang lang tayo ng oras gabi-gabi sa pananalangin natin? Kasi parang hindi naman tayo tinutugon ng Panginoon. Parang walang nangyayari. Meron ba ganon? Yung lagi natin sinasabi, Lord, bigyan mo naman kami ng mas mataas na sweldo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Parang sibuyas pa din yung aming sweldo. Di ba? Napagtanggap mo sa HR, di ba? O accounting, di ba? Isang hakbang mo, umiiyak ka na, di ba? Kasi habang inihiwa ng ganun, dinidivide eh. Di ba? Ganyan ba tayo sa ating mga sweldo? Amen. Di ba? Parang, Lord, kailan ba ako makakaraos sa ganitong sweldo, Lord? Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin. Ha? Meron bang ganun? Parang nakalimutan mo na ako, Lord. Amen. Sabi ko dito, may mga pagkakataon ba sa ating mga buhay, yung paghihintay natin ng answered prayer, na sabi mo sa Panginoon, Lord, matagal pa ba? Meron ba? Wala? Talaga ba? Wow! Naku, nakakatuwa naman ng Panginoon sa inyong mga buhay. Nakakatuwa naman kung gano'n. Sino ba yon? Kilala niyo ba yun? Nanonood ako sa Itbulaga, natatawa ko dun eh. Natatawa, ha? Mabuti naman kung gano'n. Okay. So, mga kapatid, no? Hindi ko alam kung nahihiya kayo, aminin o hindi. Pero I just want you to know, no? Hindi po kayo nag-iisa. Kung naranasan niyo po yan, mga kapatid, nararanasan ko din po yan. So, rito, mga kapatid, yung paghihintay o yung pag-wait natin sa Panginoon, yung pagtugon sa ating mga pananalangin, sabi ko rito, is one of the most hardest part in trusting God. Tama po ba yan? Diba? The way we wait
in answered prayer, ito yung isa sa pinakamahirap na bahagi ng ating pagtitiwala sa Diyos. Actually, maraming mga mananampalataya na sumusuko sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Di ba? Yung bang alam niyo yun? Sabi mo, nagtitiwala ka sa Panginoon, then you pray, Lord, pagpalain mo naman ako kasi ang laki ng utang ko. Sinisingil na ako ng pinagkakautangan ko, Lord. Di ba? Tapos lumipas ang 1 linggo, kakapray mo na kakapray, pero wala pa rin yung blessing ng Panginoon. Kaya ginagawa mo na, umuutang ka na sa ibang tao, pambayad sa utang mo sa kabila. Tama mo ba yan? Di ba? Ay, parang walang nangyayari. Ako na nga mangungutang dito. Di ba? Tama po ba? So, andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon, pero aminin natin sa hindi, nandun yung ating sariling kagustuhan o yung sariling kaparaanan natin, mga kapatid. Anong resulta? Doble-doble yung interest, baong ka sa utang. Tama po ba yan? Ito po yun eh. Hindi ho ba? Yung bang niluluto pa lang ng Panginoon yung pagpapalang meron ka, pero dahil mainipin ka, kapatid, ayaw mong maghintay sa Panginoon, di ba? Ikaw na'y kusang naghahagilap kung sino ang magbibigay sa iyo, di ba? Tama po ba yun? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, the more time, the more days or years we wait, the more we become doubtful. Hindi ho ba? The more na ikaw ay naghihintay sa katugunan ng Panginoon, aminin man natin o hindi, nandun na yung pag-aalinlangan. Hindi ho ba? Kaya napakahirap po, mga kapatid. Yung paghihintay sa Panginoon, ito po yung isa sa pinakamahirap na bahagi ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi ho ba? Sabi ko rito, mga kapatid, maraming mga mananampalataya huminto na lang sa pananalangin. Nainip. Kasi pakiramdam nila natutulog ang Diyos. Pero ano sabi ng Bible? He never sleeps, He never slumber. Hindi siya natutulog, hindi siya napapagod. Amen. Di ba? Daig pa ni Lord yung 7-Eleven. Hindi ho ba? Ito po ang Panginoon natin. Sabi ko po dito, madalas ang paghihintay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, ito po yung mga paghihintay na kung saan nagtatapos sa kapaguran. Yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon, ito po yung ending ng kanilang pananalangin. Nag-uuwi sa kapaguran, nauuwi sa pag-aalinlangan, nauuwi sa kabalisahan. Ito po yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. But today, sabi ko rito, mga kapatid, hindi ka na ordinaryong tao. You are not unbeliever. Ikaw ay mananampalataya ni Kristo. You are Christ's disciple, mga kapatid. Sabi ko rito, when you become a Christian, dapat alam natin, in God, delays are not denials. Amen. Di ba? Sabi ko rito, sa pagiging Kristiyano mo, kapatid, dapat alam natin that in God, delays are preparation for breakthrough. Amen. Di ba? Lord, sige lang, paghintahin mo pa ako. Kasi ito yung preparasyon, paghahanda ito ng mas malaking tagumpay sa iyong buhay, kapatid. Kaya huwag kang mapagod maghintay sa Panginoon. Kasi yung pagpapala ng Panginoon ay rumaragasa, umaapaw. Ang pagpapala ng Panginoon ay beyond limits. Amen. Palakpakan niyo si Lord yan. Hindi ho ba? Tandaan natin, mga kapatid, that God knows every details we need. Hindi niya lang alam kung anong gusto natin, hindi niya lang alam kung anong gusto mo o kung anong gusto ko, pero mas alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Amen. Hindi ho ba? At nais ng Panginoon, mga kapatid, sabi ko kanina, let your will be done. Nais ng Panginoon sa ating paghihintay sa Kanya,
magpasakop tayo, maniwala tayo na mas best yung nakahanda para sa atin. Maniwala tayo na mas alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Sabi ng Bible, bilang niya ang ating mga buhok. Hindi ko na kitatanongin ako, medyo nalalagas na eh. Medyo parang onti na lang, mabibilang ko na eh. Pero walang taong bilang ang buhok. Tama po ba yun? Pero ang Panginoon, ang Diyos, alam niya. He knows everything, mga kapatid. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi mas alam niya kung ano talaga ang pangangailangan natin. Huwag tayong magpabulag sa mata natin. Di ba? Madalas, pananalangin natin nakabase sa mata natin eh. Di ba? Lord, bigyan mo naman ako ng gwapong boyfriend. Di ba? Yung maputi, sabi ni Madam Admin last Sunday, di ba? Kailangan specific ka manalangin. Di ba? Sino dito nananalangin ng ganon? Yung Lord, bigyan mo naman kami ng ulam, yung sinigang na baboy, yung medyo makapal yung taba niya, tapos merong okra, may talong, may labanos, yung may gabi, Lord, tapos pipisain kong ganon. Meron ba kayong ganyang manalangin? Nawa ganyan kayo manalangin, mga kapatid. Yan yung sinasabing specific. Kasi kapag hindi tayo maging specific sa pananalangin, hindi mahayag ang kabutihan ng Diyos. Hindi mahayag yung katapatan ng Diyos. Amen. Di ba? Kapag sinabi mo, Lord, i-bless mo naman ako ng sinigang. Blinis ka ng Panginoon, sinigang na sardinas. Nagmaktol ka na. Di ba? Kung sabihin sa'yo ng Panginoon, sabi mo sinigang, di mo naman sinabi kung anong laman. Di ba? Tama po ba yun? Sabi, naalala ko tuloy Kap, yung kumpare ko noon, sabi niya, pare, masarap na, tikman mo na ba yung sinigang na sardinas? Natikman niyo na ba yung sinigang na sardinas? Wala pa? Ha? Ang sarap daw eh. Sabi ko, di ba malansa yung Brad? Ano yung gigisa mo? Hindi na, pakukuluan mo na lang. Hindi ang lansa nun. Hindi malansa. Bakit? Kasi hindi mo bubuksan yung sardinas, ilalagay. Talaga naman, no? Di ba? Sa bawon mo. Okay. Tama mo ba yun? Okay, natawa kayo dun, ha? Sa umaga pong ito, mga kapatid, again, I want to encourage everyone on waiting. Keep on praying, mga kapatid. Sabi ko rito, keep on trusting God. Dahil again, sa Diyos, waiting is not wasting. Kailanman, hindi ka mag-waste ng time sa Panginoon. Amen. No? Sabi ko rito, kahit pakiramdam natin na parang walang nangyayari, sabi ng Bible, be still and know that I am God. Sabi ko rito, keep on praying, mga kapatid. Keep on waiting. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sabi ko rito, hindi lang ikaw, hindi lang po ako ang nakakaranas ng paghihintay sa katugunan ng panalangin, mga kapatid. Huwag mong isipin na parang kinalimutan ka ng Diyos. Huwag mong isipin na parang pinababayaan ka ng Diyos. Bakit yung kapatid ko? Di ba? Nakakapagpariband. Ako, day lang. Ako, Brazilian lang. Parang wag ganon, di ba? Huwag mong isipin na ganon, mga kapatid. Kasi sabi ko dito, maraming mga tao na naghihintay din sa Panginoon, nakaranas din ng paghihintay. Okay? Maaaring sa'yo, mas matagal, pero siguro, kaya mas matagal sa'yo kasi mas malaki yung pagpapalang tatanggapin mo. Amen. Di ba? Kaya huwag kang mainip. Kung hindi ngayon, panahon na para sa iyo. Hindi nyo alam yun? Oh, tumatanda na naman ako. Hoy, aminin nyo na. Alam nyo naman yan. Grabe naman kayo sa akin. Ha? Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Amen. Hallelujah. Di ba? Huwag mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Alam nyo, buksan po natin yung Habakkuk. Habakkuk chapter 1, verse 2 to 4. Sabi niya dyan, O Yahweh, hanggang kailan ako ihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Verse 3, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkakabi-kabilay, nagaganap ang pagkawasak at karahasan. Laganap ang karahasan ang labanan.
Ang batas ay walang bisa at walang kapakinabanga o pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Hallelujah. Nakita ninyo si Prophet Habakkuk? Sabi, hanggang kailan? Kailan? Yan tayo, wala alam ninyo yung mga ganyan na? Mga pang ang tawag dyan? Mga pang tweets, mga pang sweet Madam, oh. Oy, mag-aral ka muna. Pa-sweet ka pala. Di ba? Sabi niya, Prophet Habakkuk, hanggang kailan? Di ba? Yung panalangin niya ma-restore ang buong bansa ng Israel. Pero nakikita niya dyan, puro kaguluhan. Walang katarungan. Di ba? Naalala ko tuloy, ako yung problema ko ngayon. Ang laki ng problema ko. Di ba? Grabe yan. Alam niyo yun, yung hindi na ako nagbukas ng store, sinara ko na kailangan palang ipasa ng ng retirement. Sabi ko, pati ba naman yung business, may retirement? Di ko naman alam yun. Nagulat na lang ako, sinulatan ako ng munisipyo natin ng letter of delinquency. Sabi ko, bakit mali ko ba? Diba? Kasi sabi nung nasa window, sabi ko sa kanila doon kinausap ko nung etong nakaraang araw lang, sabi ko, ma'am, bakit naman ganon? Sabi ko, syempre po, yung tao ninyo nasa window, yun po ang sabi sa akin. Sabi niya, kung ganyan maliit lang pala kinikita nyo, di wag ka na mag-renew. Sabi, praise God, wag din ako mag-renew talaga. Diba? Yun ang sinabi niya sa akin. Pero hindi niya sinabi na kailangan ko palang magpasa ng retirement of business. Alam niyo sa letter of delinquency, nung nakaraang araw, kinuwentahan ako, napakalaki naman. Sabi ko kay Sister Leslie, ano ba naman yun? Hindi na nga tayo kumikita. Ito pa babayaran natin. Diba? Pero ito yung nakita ko dito mga kapatid. Yung walang katarungan. Diba? Nasaan ng judge? Ano ba tawag doon? Nasaan ng justice? Diba? Sabi ko, ma'am, wala ba tayong konsiderasyon? Sabi ko kasi hindi ko naman talaga alam yan. Sabi ko ganun. Unang-una, ma'am, in-apply ko tong permit na to. Kahit alam ko na hindi naman talaga kakayanin ng business namin. Pero gusto ko lang nasa tama. Kaya sinabi nung tao ninyo, ma'am, sabi ko, ilang din man sinunod ko kasi he knows better. Sabi ko gano'n sa kanya. Kung sinabi niya po sa akin na kailangan ko magpasa nito, agad-agad, ma'am, ipapasa ko po ito. Sabi ko gano'n. Ilang taon po kami sumunod dito sa ninyo, sa batas. Sabi ko, wala po bang konsiderasyon? Hindi niyo naman sinabi sa akin yon. Wala daw. Tayo, umasa kayo, no? Wala. Pero, I believe in God. Di ba? Sabi ko, Lord, kahit patong-patong yung problema sa akin ngayon, alam ko, patong-patong din yung pagpapala na aantayin ko sa iyo. Amen. Di ba? Yan yun, mga kapatid. Sabi ko rito, makikita natin si Prophet Habakkuk hanggang kailan ako maghihintay. Ano tugon ng Panginoon sa kanya? Buksan niyo po yung Habakkuk chapter 1, verse 5. Sabi niya dyan, pagkatapos ay sinabi ni Yahweh, tumugon ng Panginoon, sabi niya dyan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawin. Hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Purihin ang Panginoon. Palakpakan niyo si Lord. That's beyond limits. Yan po ang Panginoon. He works beyond limits sa buhay natin. Sabi niya dyan, di ba? Sabi niya, masdan mo ang nakapalibot sa iyo, masdan mo yung katabi mo. Mamamangha ka talaga. Sabi mo, nakakamangha ka ngayon. Amen. Di ba? Yan po ang pagkilos ng Diyos. Anong sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3? Sabi niya diyan, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Isulat mo lang daw yung katabi mo, kamangha-mangha, isulat. Pero sabi nito, ngunit, mabilis na lilipas ang panahon, mabilis lang yan, kapatid. At mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito,
hintayin mo. Pakibasa yung malakas. Amen. Tiyak na mangyayari. Puri ng Panginoon. Palakpakan niyo si Lord dyan. Ano man yung inaasahan mo, kapatid, ito yung tinutugon sa iyo ng Panginoon. Masdan mo yung nangyayari sa paligid mo. Masdan mo yung wallet mo na binagyo. Amen. Dahil tiyak na mangyayari, hindi ito maantala, mamamangha ka sa wallet mo. Kung dati ang kulay ng wallet mo ay blue, mangyayari niya kulay green. Hallelujah! Ba ayaw niyo ng green? Ano yung green? Dollar yun! Di ba? Tama po ba yun? Ayaw niyo ng, Akala mo 200. O nga, no, kulay green nga pala 200. Dollar yun, di ba? Oh, mamamangha ka. Yan ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ko rito, ang sabi ng Panginoon, no? Hindi niya sinabi ng Panginoon kay Habakuk na stop praying, Habakuk. Your prayer is canceled. Hindi po niya sinabi yan. Pero sinabi niya, masdan mo ang paikot mo. Mamamangha ka. Hindi mo maaasahan ang gagawin ko. Di ba? Ito yung sinabi niya sa Ephesians chapter 3, verse 20. Di ba? Ano sabi niya? He is able to do exceedingly. More than you ask, more than you expect. Amen. Di ho ba? Sabi ng Corinthians, hindi mo pa nakikita, hindi pa naririnig ng tao ang pagpapalang inihanda sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Ganyan po ang kumilos ang Panginoon. Kaya maghintay ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lang. Amen. Bakit? Dahil tiyak na mangyayari ito at hindi maaantala. Hallelujah. In God, waiting is not wasting. Hallelujah. Tama po ba? Nakita niyo po yon? Sabi ko rito, tunay mga kapatid, sino sa atin ang may matagal ng prayer request? Ito yung sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong araw na to, kapatid. Hallelujah. Sabi ko rito, keep on praying, mga kapatid. Your prayer is not canceled. Hallelujah. Ito ang pagpapalang bibigay sa iyo ng Panginoon, mamamangha ka. Itong ganda nitong ang ganda itong word na to, 'di ba? Yung mamamangha ka. You will be amazed. Hallelujah. Sabi ko dito, tiyak na mangyayari kung ano ang inilaan sa iyo ng Panginoon in God's perfect time. Your prayer will not be wasted, mga kapatid. It will never ever be wasted sa Panginoon. Kung nagpupuyat ka sa pananalangin, showing that you are desperate for the Lord, your time, your prayer will not be wasted. Kaya manatili po tayo, mga kapatid, nanalangin. Manatili po tayo in trusting God. Imagine po natin si Abraham. Si Abraham, sabi ng mga Bible, sa Genesis chapter 12 verse 4, siya po ay 75 years old nang tawagin ng Diyos. Okay? Sabi niya, pumunta ka sa lugar na dadaling ko sa iyo, doon kita pagpapalain, magiging ama ka ng maraming nasyon. 75 years old siya. Pero yung katugunan ng panalangin yung pangako ng Panginoon sa kanya, siya ay 100 years old. Kita ninyo, he waited 25 years. Pero ano nangyari? Natupad yun. Hallelujah. Hanggang sa generation natin ngayon, binibilang pa rin siguro ni Abraham yung buhangin na kanyang mga anak. Ito po kumilos ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ko dito, imagine natin din si Moises at ang mga Israelites. 40 years. 40 years sila nagpaikot-ikot sa wilderness na supposed to be dapat 11 days lang. Pero ano nangyari? After 40 years, nakuha nila, napasok nila ang lupang pangako. Amen. Kaya keep on waiting, kapatid. Si Joseph, na anak ni Jacob, 17 years old siya nang magpakita ng panaginip sa kanya ang Diyos. Di ba? 17 years. Doon sa loob ng 17 years old na yon, nakaranas na siya ng pangako ng Panginoon na yung mga tao sa paligid niya yuyuko,
luluhod sa harapan niya. Kaya nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Hindi ho ba? Pero anong nangyari? 30 years. Doon pa lang naganap. 30 years old siya. So meron siyang 13 days at 13 years ng paghihintay. Ikaw kapatid, gaano nakatagal yung inihintay mo sa Lord? Inaabot na ba yan ng 25 years? Inaabot na ba yan ng 40 years? I believe not. I believe na hindi pa yan umaabot ng ganyang katagal na panahon. Pero sa mga taong yon, mga naghintay sa Panginoon, lahat nangyari ng ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila, kung nangyari kung ano ang pangako ng Diyos sa kanila. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, huwag kang titigil maghintay sa Panginoon kasi mangyayari kung ano ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Because waiting in Him is not wasting. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, sabi ko rito, keep on waiting dahil again, your waiting will never be wasted. Para po sa aking pagtatapos, gusto ko pong gamitin yung quote ng isang philosopher na si Ralph Waldo Emerson. Yan, sabi ni Ralph Waldo Emerson, it's not the destination, it's the journey. Hallelujah. Bakit ko to kinuha? Hindi naman tayo babiyahe. Bakit? Kasi sabi ko rito, sa pananalangin, masasabi kong parang ganyan din. It's not when or how God will answer your prayer, but it's how you wait on God's answer. Amen. Di ba? Mas mahalaga po mga kapatid kasi alam nyo, kapag ang Diyos tumugon ng pananalangin, tiyak po mangyayari yan. Sigurado na yan. Amen. Pero ang pinaka hindi sigurado, yung paraan kung paano tayo maghihintay doon sa pagtugon ng Diyos. Kaya it's not the destination, it's a journey. Napakahalaga yung between mga kapatid, yung in-between ng pananalangin mo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagtugon. Ano yung ginagawa natin? Hindi ho ba? Yung po yun mga kapatid, napakahalaga. Sabi ko rito, makita natin, napakahalaga yung attitude natin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Huwag po tayong maghintay na parang si Juan Tamad. Hindi ho ba? Ano yung paghihintay ni Juan Tamad? Nakanganga. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, nakanganga na ba yan? Amen. Huwag lang tayong maghintay mga kapatid na nakahiga, nakanganga, na aantayin natin yung bayabas na mahulog sa ating mga bibig. But keep on praying mga kapatid. Sabi ko rito, makita natin, huwag lang po tayong mag-pray once at hintayin kung tutugunin tayo ng Panginoon. Maling faith po yun. Huwag mo sabihin, Lord, bahala ka na dyan ha. Iba na lang papanalangin ko ulit. Di ba? Maling faith po yun. Waiting upon the Lord, meaning, it means, ano yan? Yan. Wait upon the Lord, it means spending time seeking God. Nawa, habang naghihintay ka, mga kapatid, ng pagtugon ng Panginoon, hanapin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ho ba? Sabi ko dito sa ating pananalangin, sikapin natin magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Hanapin natin ang kanyang paghahari. Ano sabi ng Jeremiah 29:13? Kung hahanapin ninyo ako ng buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Ganito po tayo dapat nananalangin. Hanapin natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi ko dito, waiting for the Lord, it means standing firm in God's promises. Hindi ho ba? Ganyan ka ba, mga kapatid? Nananatili ka ba sa pangako ng Diyos sa iyo na hindi ka niya iiwan ni pababayaan man? Hallelujah! Diba? Nananatili ka ba sa pangako sa iyo ng Panginoon na sabi niyo sa Habakuk na mamamangha ka?
Maghintay ka dahil tiyak na mangyayari ang iyong hinahangad. Nawa, manatili ka dyan, kapatid. Ilagak mo yung pananampalataya mo sa pangako ng Panginoon, yung pangako ng pagpapala na His grace is sufficient for you and for me. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hindi mo ba? Sabi ko rito, if you want your prayer not to be wasted, keep on trusting God. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20? Sabi niya diyan, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo, amen. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Kita ninyo, lahat ng sagot ng Panginoon ay laging oo. In Christ, there's always yes. Amen. Hindi ba? Kaya tunay, mga kapatid, your waiting is not wasting. Manindigan tayo sa pananampalataya sa Panginoon, sa pangako niya. Manampalataya tayo that the one who promised to you is faithful. Hallelujah! Di ba? Ano sabi ng Hebrew chapter 10 verse 23? Meron ba ako dyan? Hebrew 10:23? Yan, sabi niya dyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-alinlangan. Huwag ka nang mahiya. Hallelujah! Di ba? Sabihin mo sa Panginoon yan. Lord, pangako mo sa akin ito Di ba? Dapat ganyan tayo sa Lord. Pangatlo, waiting in the Lord is praying persistently, praying patiently, praying expectantly, mga kapatid. Hindi ho ba? I-expect mo na tutugon ng Panginoon. Pag in-expect mo na tutugon ng Panginoon, you can wait patiently. You can pray persistently. Hindi ho ba? Makakapagpatuloy ka sa pananalangin. Matyaga mong aantayin niya kasi meron kang inaasahan na ang panangako sa iyo ay pangako ng matapat. Hindi ho ba? Ito po yun, mga kapatid. Ano sabi ulit ng Habakkuk chapter 2 verse 3? Sabi niya again, isulat mo sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit, may ngunit Di ba? Mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Minsan sa atin, huwag kang mainip. Di ba? Sino mainipin? Di ba? Ayaw mo naghihintay. Ako mainipin ako lumipas ng 3 minuto, wala ka pa, nagiinit na ulo ni pastor. Ano ba yan? Usapan namin, 7 o'clock 7:10, tagal-tagal naman Mainipin po si pastor. Kayo mainipin po ba kayo? Kailangan naamin muna ako bago kayo umamin Di ba? Ito po yan, mga kapatid. Alam nyo, sabi ng Bible, yung 1,000 araw natin, 1 araw lang sa Diyos. Kung 1,000 sa araw natin, 1 araw lang sa Diyos, imagine mo kung ilang araw ka lang nananalangin sa Panginoon, baka segundo lang sa Diyos yan. Hindi ho ba? Tama po ba ako? Sino magaling sa math? Accounting. Di ba? 1,000 ay 1 araw lang sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ang 1 linggo mong nananalangin sa Panginoon, ilang segundo lang sa Diyos yan. Di ba? Baka point lang yan. Point something. Hindi pa umabot ng 1 second. Tama? Ganun kabilis ang pagkilos ng Diyos. Kaya lang ito'y nakabase sa perfect timing niya, kapatid. Magbase ka sa kung anong time ng Panginoon. Huwag kang magbase sa kung anong oras mo gusto. Di ba? Kaya ka naiinip Tama po ba yon? Ito po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko rito, again, keep on waiting, mga kapatid. Kung kanina, nabanggit ko kanina, the more you wait, the more you become tired or doubtful. Nawa, sa aking pagtatapos, mga kapatid, pag uwi natin, baunin natin ang pangako ng Panginoon na the more time, the more days, the more weeks, or even years na ikaw ay maghihintay. Wait patiently, kapatid.
huwag tayong sumuko. I-expect natin ang rumaragasang pagpapala ng Diyos is coming your way. Hallelujah! Di ba? Hindi ka uuwi dito ng luwaan. Yung pananalangin mo, hindi mananatiling luwaan yan, kapatid. Andyan ang Panginoon. Buhay ang Diyos mo, kapatid. Hallelujah! Sabi ko rito, yan po ang pangako ng Panginoon. Nawa, bibit-bitin natin pag uwi natin. Ano man yung panalangin mo, kapatid, ngayong umagang ito, rest assured, sabi ng Panginoon, mamamangha ka. Hallelujah! Di ba? Sabi ko rito, again, babasahin ko ulit, napakagandang verse kasi nito. Di ba? Sabi niya dyan, mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, kapatid, sabi ng Panginoon, hintayin mo. Tiyak na mangyayari yan. Hallelujah. Di ba? Sabi ko rito, tunay po, kay Kristo, andun ang katiyakan ng ating mga pananalangin. Kaya anuman po yung inyong mga pananalangin sa umagang ito, kapatid, kung matagal na yan, I don't know kung gaano katagal yan, pero nais ng Panginoon na ilapit mo ito sa Kanya. Dahil sa Kanya, ang lahat ng pangako niya ay laging amen, laging oo, walang canceled, kapatid. Keep on waiting, mga kapatid. Sabi ko rito kay Kristo, tunay, your waiting is not wasting. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, God. Sa umagang ito, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako. Yung magagandang pangako mo, Panginoon, na aming narinig ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat, Lord. Dahil tunay, Panginoon, yung kalooban mo sa amin, Lord, ay hindi lang ordinaryo. Yung kalooban mo sa amin, Panginoon, ay yung kamangha-mangha, Lord. Thank you, Father, for you are a God of beyond limits. Ang pagtugon mo nga, Panginoon, ay beyond limits, Lord. Hindi ito kayang harangan ng kahit anong bagay, Panginoon. Pag sinabi mong mangyayari, Lord, mangyayari ito, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ano man, Lord, yung panalangin ng aking mga kapatid, O Diyos, hindi lamang dito sa face-to-face, but even, Lord, sa home church, Lord. Ikaw nakaalam, Panginoon, ng puso ng bawat isa. Ano man, Panginoon, ang ninanais, Lord, ng bawat isa, O God. Nawa, tulungan mo kami, Lord, na mai-align ito sa iyong mayamang kalooban. Mai-align ito, Panginoon, sa iyong purpose, Lord, sa aming mga buhay, O Diyos. Nawa, Lord, maranasan namin, Panginoon, itong pangako mo kay Prophet Habakkuk, Lord. Kami, Panginoon, ay nananalig, Panginoon, nananampalataya that you are our Alpha and Omega. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman, Lord. You are a God who is faithful. Matapat ka, Panginoon, sa lahat ng panahon, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Lord, may your grace, O God, be with us, Father. Shower your blessing, Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos. Nawa, O Lord, bibit-bitin namin ito, Panginoon, sa aming pag-uwi, O God. Yung pangako mo, Panginoon, na kung saan you will amaze us, Father. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, for your good news, O God. Help us, Lord, to live with it, Panginoon. Help us, Father, as we wait, O God. Give us, Lord, the spirit of patience, Lord. The spirit of good patience, O Jesus. Help us, Lord, and teach us, Father, na magtiwala sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Ama. Sa lahat, Lord, ng aming mga pinagdaraanan, mga karamdaman, kaguluhan, Panginoon. Lord, let your will be done, Father. Again, thank you, God. This is all we pray. In
Jesus' most precious name. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. At inaanyayahan ko po yung mangunguna sa ating pong Lord's Supper ngayong umaga pong ito. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Naway gawin mo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan at katas ng ubas na sumisimbolo sa iyong dugo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagsakripisyo upang maligtas kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, maaari na po tayo pumila at isa-isa po tayong kumuha ng mga elemento na nagpapaalala ng kabanal-banalang katawan ng ating Panginoon, kamahal-mahalang dugo ng ating Panginoon na ipinantubos niya sa ating mga kasalanan. Yung mga kapatid natin dyan sa home church, nawa, buksan nyo na po yung ref. Or nawa, kanina pa lang may naihanda na kayo dyan sa inyo pong mga tahanan, sa inyong table, na mga tinapay o biskwit at kahit ano pong katas ng prutas, mga kapatid. Kahit tubig, walang problema. Dahil sabi ng Panginoon, I am the bread of life. I am a fountain of life. Whoever eat and drinks, sabi ng Panginoon, shall never be hungry again. Shall never be thirsty again. Kaya habang, sabi ko kanina, habang inaantay natin ang pangako ng Panginoon, alalahanin natin sa pamamagitan ng Holy Communion na to, na ang Diyos nga natin ay Diyos na matapat. Purihin ang Panginoon. Taas po natin ang hostya na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross para po sa ating mga pagkakasala. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin ang Panginoon. Taas naman natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, He took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sabay-sabay po nating tanggapin. Glory to God po. Patuloy po natin papurihan ng Panginoon. Muli, O Diyos, kami, O Lord, ay lubos-lubos na nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng mga elementong ito, O Diyos, ang hostya, ganoon din, Panginoon, ng katas ng ubas, Lord Jesus. Hindi lang ito, Panginoon, nagpapaalala, Lord, ng iyong kamatayan sa cross. Hindi lang ito, Panginoon, nagpapaalala ng katubusan namin, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. But ito rin, Panginoon, ay nagpapaalala ng iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Yung nag-uumapaw mo, Panginoon, na pag-ibig, O Lord, sa bawat isa, O Diyos. Kaya muli, O Lord, kami, Panginoon, sa umagang ito, Ama, ay nagpupuri, nagpapasalamat ng labis-labis sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. At bago po ako tuluyang bumaba dito po sa stage, ay gusto ko lang pong sabihin, no, basahin yung ating reflection question sa umaga pong ito. Yan, meron po tayong reflection question. Ano po yan? Sabi ko dito, merong bang bahagi sa iyong buhay na nakaranas ka ng pagkapagod sa pananalangin
ano ang tumatak sa iyo sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Okay? Meron bang mga bahagi sa iyong buhay na nakaranas ka ng parang pagod ka ng manalangin, parang ayaw naman ito ng Lord. Okay? Pero ano ba ang tumatak sa iyo sa salita ng Panginoon ngayong umaga pong ito? Again, maraming salamat po. Pagpalain po tayong lubos ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Para po sa ating offering, sabi ng message ng Lord kanina, waiting is not wasting. Sa atin naman po pagbibigay, giving is not wasting. Amen. Hindi po nasasayang kapag tayo po ay nagbibigay. Dahil tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Gaya na sinabi po sa Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25. Ang sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman, ngunit naghihirap at tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Kapag tayo po ay nagbibigay, nakikita ng Lord yung heart natin, yung desire ng puso natin sa ating pagbibigay. Kaya hindi po ito nasasayang. Wag nating isipin na kapag tayo ay nagbibigay, magkakaroon tayo ng kawalan. Kundi nagbibigay tayo kasi ando doon yung faith natin sa Panginoon na ang lahat ng to masusustain ng Lord. Amen. So, share ko lang po sa inyo nung last week, meron pong nag-bless sa amin ng bigas. And then, meron akong tao na nakita na yung kawalan niya po ng yung kawalan. So, ako po sa kabutihan ng Panginoon, shinare ko po yung blessing na natanggap namin. And sa kabutihan ng Panginoon, lumipas po ang dalawang mga linggo. Yung bigas na blessing namin na yun, hindi pa rin nauubos. May dumating pa po na 2 pang sako. So, napakabuti po ng Panginoon. Napakasarap na ma-share yung kabutihan ng Panginoon na yung pagbibigay natin, hindi po ito nasasayang. Kasi nakikita ng Lord, our God is all-knowing God. So nakikita niya yung heart natin sa pagbibigay. Kaya wag tayo mag-aatubili na tumulong sa ating mga kapatiran. Wag tayo mag-atubili na tumulong sa iglesia ng Panginoon higit sa lahat. Dahil pagtulong natin ito, pagbibigay natin na ito, malaking bagay na itutulong at nagagawa sa iglesia ng Panginoon. Kaya ang bawat isa, tayo po lahat ay magsitayo. Atin na pong itaas ang ating mga offering, ang ating mga tithes. Sa ating po mga kapatiran na nasa online, kayo po ay malaya rin na magkaloob at magbigay na pasasalamat sa Panginoon. Meron tayong GCash number po sa ibaba ng ating screen. So samahan niyo po kami sa panalangin. Hallelujah! Purihin ka nga Panginoon sa umagang ito. Lord, thank you for your message, oh God. Thank you for all the blessings, oh Lord, na natatanggap namin mula sa iyo. Kami, Panginoon, pinagpala mo na, Panginoon, kaya kami ay naririto, tinataas namin, oh God, ang aming mga offering, ang aming mga tithes, oh Lord. I-bless nyo nga ito, Panginoon, naway maging karapat-dapat ang bawat isa. Panginoon, sa pagbibigay na ito, Lord, nakikita nyo ang puso namin sa aming pagbibigay na hindi po kami napipilitan, oh God. Ito ay gagawin namin para to glorify you, oh Lord. This is our way of thanksgiving to you, Panginoon, sa mga kabutihan na ginagawa niyo sa buhay namin. Kaya bilang pasasalamat pa, Lord, tanggapin niyo po ito at kalugdan, oh God, na sa ganun magamit namin, Panginoon, sa pagtulong sa aming mga kapatiran na nangangailangan at higit sa lahat, Panginoon, sa iglesia mo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong mga gawain, O Lord, na ma-reach namin yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Kaya patuloy pong pagpalain ang buhay ng bawat isa, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga trabaho, O Lord. Lahat ng ito galing sa inyo, kaya patuloy niyo pong pagpalain na sa ganun, Panginoon, kami patuloy, O Lord, na magbibigay ng papuri sa inyo, O Lord. Sa lahat, Panginoon, ito ay tinatas namin na may papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray, Amen. God
pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay magsitayo. Sabi sa message, di ba, waiting is not wasting. So sa ating paghihintay, nananatiling tapat, sapat ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen ba? Tingnan mo ang katabi mo, mukhang nag-uumapaw ba ang blessing? Wow, praise God! So sa pagkakataong ito, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God! Awitin po natin ang ito na may declaration sa ating Panginoon. Hindi mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging kaan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matipinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-abot. Bakit? Pagkat ikaw ay mabuti, yes Lord! Pagkat ikaw ay mabuti, declare it kapatid, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na, yes Lord! Biyaya mo! Sapat na! At higit pa! Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Paminsan pa, di mangangamba, di mangangamba sa kawilan pagpapala mo'y laging kaan, di matatakot sa bakit daw? Pagkat naririyan ka palagi, di mapipinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa yes Lord, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na, yes Lord! Biyaya mo ay sapat, at umaapaw, sapat na. Declare it kapatid, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Amen! Ang ating Panginoon ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. Kaya sa pagkakataong ito, i-declare natin na may pananampalataya na ang ating Diyos, ang ating mabuting pastor, ay hindi magkukulang sa ating mga buhay. Praise God! Ikaw ang aking pastor, at sa kaya mo'y sagana. Higit pa, yes Lord, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Jesus is enough. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay muling manalangin sa Panginoon. Purihin ka nga, O Diyos. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa pagkilos, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoon, again, hayaan mo, Lord, na uuwi kami, Panginoon, baon-baon, Lord, yung rumaragas ang pagpapala mo, Panginoon. Yung sapat at higit, Panginoon, sa lahat ng aming mga inaasahan, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O Ama. Sa Kanya na nakagagawa ng lahat ng bagay, ng higit sa ating hinihingi, ng higit sa ating inaasahan,
tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng Panginoon sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Humayo tayong pinagpala ng Panginoon. Hallelujah! Amen, amen, at amen. Puri po ang Panginoon. Okay, God bless po sa ating lahat. At sige po, babay po dyan po sa ating home church. Puri po ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay.